Mamaya na ho natin ituloy ang mga banat na yan itong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Antonio Carpio. Unahin na ho muna natin itong pagbalagbag nitong si Congressman Mike Defensor dito sa mga makabayad block dyan sa House of Representatives. Ito ho yung mga individual na nagsampa ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta na ho agad tayo dyan sa hindi masagot na mga punto de vista nitong si Congressman Mike Defensor. Ang mga nagpapanggap na makabayan pero ang tunay nilang pakay pera ng kanilang mga amo dyan sa Malacanang at House of Representatives. Ito na ho si Congressman Mike Defensor. Okay? Sa tingin ko, ito lang, correct me if I'm wrong. Loko, si Rock Spirit, nakita ko na naman, oh. Yung kanyang kulay green na... Agree with that framing na corrupt din si Marcos. Definitely, kaya nga kami nag-file ng impeachment complaint. But let me just say this, no? Kasi parang sa akin lang, mahirap tanggapin na yung reasoning na corrupt naman silang lahat eh. So, dapat pantay-pantay silang maging accountable. O nagnakaw naman silang lahat eh. Bakit hindi fair? Ito lang ang tinututukan mo. Definitely, I agree with the Secretary Defensor kaugnay ng confidential fund. Talagang ang laki. 50% ng buong confidential fund ay na kay Marcos, no? At saka yung intelligence funds, no? Mas malaki pa ang, for example, yung intelligence and confidential fund niya, mas malaki pa doon sa ating peace and order institutions, no? Like the AFP, PNP, etc., etc. So, hindi mo alam kung anong pino-fortify ni Presidente Marcos at napakalaki yung kanyang confidential and intelligence funds. But, be that as it may, I think, tingnan natin yung kanya-kanyang, meron tayong dapat na accountability, no? Na kailangan. Alam nyo, ang hinihingi lang naman namin sa inyo, maging parehas kayo. Yung intensity ng pagbanat nyo sa mga Duterte, dapat ganun din yung intensity nyo sa pagbanat dito sa kay Marcos Jr. Kung paano yung inyong gigil sa paglalabas kung saan ginastos ni VP Sara ang kanyang confidential in intelligence fund. Yun lang naman ang gusto nating mangyari. Yun lang ang gusto nating makita dito sa mga makabayad block na to na gawin nila dito kay Marcos Jr. Yun lang naman mga kababayan. Ang gawin pero hindi ng natin mga nakikita. Di ba? Hindi ko natin nakikita. Officialis na yan. At kung sila ay may mga kasalanan, hindi pwedeng sabihin na yan naman, nagnakaw rin eh. Ang laki rin ng confidential fund ng Pangulo. So, therefore, wag mo nang erase ito kay Vice. Kasi mas malaki yung Although, Replisa, meron kasing implication yung statement na it's not just na pareha silang corrupt. Mas corrupt si Marcos in terms of amount, in terms of kung ano ang role niya sa budget process, Exactly. Hundreds of billions, ito hundreds of millions. Now, I think yung pinaka naging question dito, bakit tututok kay Sara Duterte relatively mas insignificant yung mga binabato sa kanyang case of corruption. Ito mas serious yung kay Marcos. Kumbaga, based on emphasis, why is it na hindi mag-emphasize kay Marcos? Mas mag-emphasize sa kanya. Maybe Parang itong si Luke Espiritu, nauntog ata ulo nitong mama na to. Ano nangyari sa kanya? may ibang grupo na may gano'n, ano? Pero sinabi rin naman ni Secretary Defensor na as far as Makabayan is concerned, talagang sinabi nga namin nasa tuktok eh. Nasa tuktok ng gobyerno yung talagang pinakamalaking kurakot. And that is Marcos. No? So, in-identify namin yan. It's just that... Oo, in-identify nyo, pero yung intensity ng pagbanat dito kay VP Sara. Ang problema sa inyo siguro itong si Lisa Masa at itong si Luke Espiritu, hindi sila masyadong naambunan dito kay Martin Romualdez. Kaya kung inyong makikita, itong si Franz Castro lang ho talaga yung base sa ating nakikita ngayong mga panahon na to, talagang malupit ang pagbira dito kay VP Sara. Diyan sa interview nila niya, nakasama itong si Congressman Mike Defensor. Ang sinasabi ko lang ngayon is that dapat valid ang grounds mo. When we talk about impeachment, yung iyong mga
facts at saka yung iyong charge ay naaayon sa kung ano ang iyong china-charge doon sa impeachable officer. Last follow-up lang siguro, Rep. Lisa. sa palagay ko, sige. ano lang. Okay, bilinaw mo na si Sec. Mike. Linaw ko lang follow. kasi pag nagsalita ako nung bakit dito ganito, hindi ko pinupoint out ang makabayan. Ang pinupoint out ko yung administration and their people in Congress. Kasi ang makabayan naman, kahit naman nung magkakasama kami, di ba, pag may question sa OBP, sa DND, they will question it. Kumbaga, let the makabayan will do yung kanilang principled stand on the issue. So, okay sa akin yan. Ang sinasabi ko, yung administration and the House and ano ba to, yung mga tao nila sa loob ng Kongreso. For example, nung nagtanong ng intelligence funds kay Vice President, nung hindi pa magkaaway, tuloy naman wala namang problema di ba? Baka ba yung would continue their questioning, okay yan. Pero nung naging kaaway na, ayun, sumakay na. Yun ang pinopoint out ko. So, dito, alam ng administration na even the Commission on Audit, na in the process of liquidation, may ginagawa pa sila dyan sa COA. And it's happening in other departments. Di ba? May ganun sila. Pero, nakita nila, sumabay na rin sila sa panawagan. And I'm sure itutulak nila yan, yung ganito. So, let me just make a distinction na yung makabayan and the administration about it. Rep. Lisa, direktahin ko na yung tanong. Okay. Do you find it equally important na both si Marcos at si Sara ay ma-impeach? Kasi the way it is framed by Sec. Mike, correct me if I'm wrong, mas mabigat yung kay Marcos So, ang tanong ko, do you find it equally important regardless na magkaiba ng amount, mas matindi yung mga ebidensyang lumalabas kay Marcos, and why? If yes, why? Yeah. Well, precisely, ang position nga namin, in the first place, nung lumabas ang iskandalo na ito, lahat ng sangkot, managot. So nakita naman doon sa mga ebidensya na si Presidente Marcos at saka si Vice Presidente, sangkot doon sa korupsyon. Kaya ang position namin, yes. Kung ikaw ay sangkot at ang tangan ng taong bayan ay impeachment para ikaw ay managot, gawin natin yan. Kaya kami nag-file ng impeachment complaint sa dalawa. At on the point of Secretary Defensor na sinabing matindi at mas malaking halaga, no? Ang kinurakot ni Marcos doon, nag-agree ako sa iyo, no? Totoo 'yan at pinakita 'yan ng ng mga ebidensya, no? Kaya talaga questionable, no? Na merong tinitingnan at may tinititigan ang Kongreso. At questionable na may tinitingnan at may tinititigan ngayon pa lang sa Committee on Justice by dismissing Yan, the dapat ganyan. impeachment complaint against President Marcos for saying that it is insufficient in substance, whereas yung substance doon pa sa hearing sa susunod pa Pero yun yung pinauna agad nila kahit wala sa proseso, and the members of the Committee on Justice violated their own rules. Di ba? Para, alam mo, ang tingin namin na rason dyan, para hindi lumabas kung gaano katindi, kung gaano kalalim, at kung gaano kalawak ang involvement ni Presidente Marcos sa korupsyon. Kaya ayaw na nila yung next part na kung saan doon maglalabasan ng mga ebidensya. Okay, I'll get this out of the way lang, yung nakabinbin na sabi ko na sa inyo, Teacher Franz, na tanong, para I'll just masagot nyo na. Kayo ay edukador. At itong impeachment case kay Sara Duterte ay relating to the fact na siya ay DepEd Secretary at merong mga confidential funds sa loob ng Departamento ng Edukasyon. Anong tingin ninyo? Yan ba ay necessary na magkaroon ng confidential funds ang isang Department of Education Secretary? At bakit kailangan? So, yun nga yung nakakatawa, no? Unprecedented. Ito, no, sa panahon ni VP Sara, nung Education Secretary siya, na nagkaroon ng 150 million na confidential funds. Never yan
Never talaga yan kasi si VP Sara ano siya, galing siyang local chief executive, galing siyang mayor. So ano siya, kumbaga marami siyang naiisip na reform at alam niya kung ano yung ginagawa ng mga makakaliwa, yung pagre-recruit, yung pangingidnap ng mga taga makakaliwa sa mga kabataan. Kaya sabi niya, para isa sa mga perwisyo kasi ng mga makakaliwa na to, kailangan ko ng confidential and intelligence fund para mapigilan ang pagre-recruit sa ating mga kabataan. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit galit na galit yung mga nang-re-recruit, bakit sa bundok. Di ba, Franz? Nangyari sa Department of Education. Kasi alam naman natin ano yung confidential funds, ano, saan to ginagamit. At mga kung ang may kailang na magkaroon ng ganyan yung mga security agencies natin. So, yun pa lang, no? Ano yung purpose ng 150 million yung purpose nun para mapigilan yung pang-recruit ng mga umaakit ng bundok, mga kasama. request para sa confidential funds ng Department of Education. Kaya nga nung binusisi yan sa good government, nakita natin na gumamit ng mga falsified na mga documents para nga i-justify. Yung sinasabi nilang ano ba yung mga dahilan? Meron daw mga komunistang teacher, mga bata daw na nire-recruit, etc. Yung mga ganun yung narinig namin na na mga paliwanag. At hindi naman ito na substantiate din nung paano ginamit itong 150 million. Kaya kami ay Yung billion ni Marcos Jr., di ka ba curious kung saan nila ginagamit? Ginagamit nila yon para patigilin yung mga congressman na bulat-lating yung issue ng flood control. kami ay talagang hindi kami naniwala, no? Hindi pwedeng ma-justify yan doon sa mga sinasabi lang. At yun na nga, nakita natin, naglagay ng humingi ng mga peking accomplishment report from the AFP. Pero sabi nga ng military na nandoon, hindi naman daw gumamit siya ng confidential funds. Hiningi lang ni Michael Powa, dating USEC, para i-justify yung 150 million. Kaya, ito, yung 150 million na to, nasayang lang dapat nagamit ito doon sa mga kakulangan natin sa edukasyon. Okay, follow up lang din, Teacher Franz, alam naman natin na merong whole of nation approach pagdating doon sa counter-terrorism, ganyan. So, hindi lang naman DepEd ang merong confidential funds, iba yung mga ahensya ng gobyerno as a result of that whole of nation approach. Hindi kaya justified yung confidential funds na yon dahil ang utos ay whole of nation approach pagdating sa counter-terrorism. And therefore, meron ng DepEd, meron ng Department of Labor, meron ng DILG. Hindi kaya justified yun doon sa ganyang bagay? Well, kung ma-justify nila sa ang mga activities, mahalaga kasi ma-justify nila ano mga activities ng DepEd. Kasi doon sa nakuha naming dokumento, Attorney Luke, parang copy-paste lang ito nung ginawa nila sa Office of the Vice President. Kung makikita natin yung mga documents. Kaya hindi naman na-satisfy ng Department of Education yung paggamit itong 150 million. So, whole of the nation approach, yung tinitignan nila na pag-counter doon sa di ba sinasabi na counter-insurgency. Pero ano ba yung binigay nilang mga dokumento? Paano nila pinatunayan na kailangan ng DepEd dyan? Sec Mike, yung sinasabi nyo na political ito obvious naman binasura ang kay Marcos, mukhang ang kay Sara, mukhang tutuluyan nila. Dahil ito ay gusto lang nilang pigilan si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Now, what would you say to those na stating the obvious? Because they state the obvious na ang impeachment naman is really a political process. It is yes, it is legal, but it is also political. Meaning to say, political forces get to choose kung sino ang tatanggalin at ma-impeach. At numbers game yan. Naririnig natin yung word na numbers game yan. If you have the numbers, then magkakaroon nga ng impeachment. If you don't have the numbers, ay walang impeachment. And that's perfectly fine under the Constitution because precisely, impeachment is a political process. Anong masasabi mo dyan? Well, okay, Attorney Luke, again, pag nagsalita ako, it's not
parang it does not refer to the actions of the Makabayan Bloc, no? Let me just clarify that kasi baka na may mix na pag nagsalita ako, it's pointing to them. No, as I've said, consistent sila. Okay sa akin yan. Pagdating mo dun sa political, malinaw sa akin, kung hindi ka kalaban si Inday Sara Duterte, hindi mangyayari to. Hindi mangyayari yung pagbusisi ng Office of the Vice President Funds, hindi papayagan niya ng Committee on Budget, ng budget deliberations, hindi papayagan niyang busisiin. In fact, confidential funds yan eh. Talagang hindi na po busisi yan. Ang pwedeng gawin ng COA dyan is to make an order kung ano yung papwede, ano yung papayagan. And alala ko, wala pang 10 taon nakaraan. Diyan sa Quezon City, di ba yung nagkaroon sa confidential funds, nagpapamerienda. And you're talking of a local government, no, na mas malaki pa nga yung pondong ginagamit relative to the budget of Inday Sara Duterte. So sa akin, very political talaga yung nangyayari. Ito na lang isang kwento dun sa nangyari sa flood control scandal. Si Henry Alcantara, yung kanyang inamin na pondo pumunta sa kanya sa flood control, 30 billion pesos. Pag tiningnan mo yung 10% doon, na tingin ko mas malaki pa yung kita niya dahil ghost project naman yon, 4 billion pesos. Yung kanya lang as DE. Kung kanino pa siya nag-deliver kay Bernardo, kung sino pa mga politiko, hindi ko na alam yon. 4 billion pesos. Ang sinoli niyang pera, 300 million pesos. Ang nasoli niya na is 181. Ang commitment niya is 300 million pesos. So parang babalik ako doon sa punto na ito yung problema natin. Ito yung ating kailangan pagtuunan ng pansin. Bakit tayo nakatutok sa isang problema na may proseso pang sarili yan? Di ba? Meron pa yan eh. May COA may appeal, may MR sila, pupunta pa yan sa korte, pero walang problema. Ang punto ko, Kongreso, bakit kayo parang bulag tayo? Isang distrito, isang DE, 4 na bilyon, 594, hindi nyo inimbestigahan. Ano mga proyekto ang nawala dito sa nangyayaring diversion na sinasabi, yung binanggit ng Makabayan Bloc na yung unallocated funds. Yung Metro Manila Subway, dapat tapos yan by 2028. Anong ginawa nila? Kinuha yung pondo, itong programa inilagay sa unallocated, naglagay ng flood control, cat's eye, netting, solar light, puro high kickback projects ipinalit. Anong nawala mga proyekto? Metro Manila Subway, yung North and South Rail, yung long haul, papunta ng South Rail, Panay Guimaras Road, yung Laguna Lake na kalye, lahat ng to delayed. Anong sinasabing pag-aaral? Nag-usap kami ni Congressman Erice, sa tansya niya, ang penalty natin is 400 billion pesos. So, ang problema ng bansa, itong nangyayari sa ngayon, nagtutuon sila sa isang problema na kung titingnan mo naman, hindi pa nga tapos ang legal na proseso dito, pero dahil may politika, ayaw nilang manalo at gusto nilang wag umupo, ito yung tinatarget nila. Gusto ko pa sanang magtuloy-tuloy ang ating balik-taktakan dito, pero buksan naman muna natin sa media ang mga tanong sa ating mga guest. So, sige. Hello po, I'm Agatha Gregorio of ABS-CBN News. Yesterday afternoon nga raw po, na-refer na raw po sa Office of the House Speaker yung impeachment complaints against the Vice President. Kayo lang po bilang mga nag-file, ano po yung ideal scenario for you moving forward na ma-refer na po sa Justice Committee on Monday po? Well, natutuwa kami, no? Masisimulan na yung proseso. No, once na napunta na to kay Speaker at ma-refer na ito ng Committee on Rules doon sa Committee on Justice, doon na magsisimula yung proseso ng impeachment. Kaya natutuwa kami na baka next week, no, dahil na-refer na ito, ay makapag-schedule na rin, hopefully, yung Committee on Justice, no, doon sa kanilang, doon sa pagdinig dito sa impeachment complaint ni Sara Duterte. And in relation nga po dun sa impeachment complaint against the President nga po, nakita po natin na sinabing insufficient in substance. Pero kayo pa rin po,
confident pa rin po kayo sa sufficiency po ng complaints ninyo, seeing how the Justice Committee handled that complaint po? Yung against President Marcos po, seeing yung nangyari po dun sa hearing, confident pa rin naman po kayo na lulusot po? Ang tingin namin, very sufficient in substance. Yung complaint namin laban kay Presidente Marcos, meron kaming recital of facts, no, pointing to the impeachable offense. Meron kaming attachments, no? Yung laging pinapakita ni Congressman Tino na flash disk, yung ilan sa mga ebidensya nandun, at hinihintay lang namin yung hearing schedule, no? Para mas maibukas yung mga ebidensya na meron kami. At ang gusto nga namin talaga, ipatawag yung key people, si Secretary Bunoan, si Executive Secretary Bersamin, si Pangandaman, si Yusek Bernardo, si Saldico, lahat yan ipatawag at nang magkaalaman, no? Kasi sila yung may mga information. At ang problema, nakita na rin naman natin, talagang napaka-soft yung handling sa mga ito. Either pinayagan na lang na mag-resign, mag-leave, pinayagan ng mga ibang bansa, o di kaya ay hindi talaga nila kinukumpel na mag-appear doon sa mga hearings itong mga ito na may hawak ng ebidensya. Kaya inaasahan namin sa impeachment sana, no, na mapatawag sila. And then, of course, gaya ng sinabi ko kanina, nagpapatunay lang ito na ayaw talaga na ibulgar yung totoo. Kasi masyadong mabigat yung mga ebidensya at posibleng sabihin ng mga ito. Kaya hindi na, kumbaga, sinasabi ko nga, premeditated at saka premature murder ang ginawa doon sa impeachment complaint. Sa bahagi naman ng impeachment articles, no, yung complaints namin laban kay BP Sara, confident kami, no, yung isang na yun, no, yung betrayal of public trust, na uusad ito dahil nakita nga natin sa Committee on Good Government with the authentic mga documents from different agencies, ay eto na yun pinatunayan na halos yun. Kaya confident kami na pagdating nito sa Committee on Justice ay matutuloy ito hanggang dun sa hearing proper. Thank you po. Okay. Hello po, I'm Lance from Newswatch Plus, formerly CNN Philippines. So, Kongs, may yung tanong ko lang po would be first, kasi may chance pa naman na mabago yung desisyon kapag binaliktad ng Kamara or ng one-third dun sa scenario, yung desisyon doon sa pagbasura kay sa impeachment complaint versus President Bongbong Marcos. Pero sa current political landscape ngayon sa Kamara, do you think parang how likely is the reversal? Do you think talagang at this point patay na yung mga reklamong yun, given the political landscape now at the House? Kung real talk lang, tama yung sinasabi mo no? Na talagang it's a miracle, no? Pero sabi nga ni let me be poetic at this time. Sabi nga ni John Donne na sumulat ng Sonnet 10, Death be not proud, describing about the paradox of death, na kung saan pag may kamatayan, ang isang aspeto rin yan may mabubuhay. At palagay ko, mabubuhay sa lansangan yung protesta ng mamamayan. Kaya nga sa February meron ng plano, no? Para doon sa malawak na pagkilos laban sa mga kurakot. How about Kong Castro and Defensor po? Well, with the current political landscape nga na sinabi mo,
Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw, talagang gigil na gigil itong mga ano na to, itong mga makakaliwa na to na i-impeach talaga itong si BP Sara, pero hindi porket gusto nyo, yun ang mangyayari. Ngayon pagka hindi kayo napagbigyan, huwag kayong magmamaktol sa daan. Rekta ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta, banat ho nyo ito kay Antonio Carpio. Yun in Nelson. Pero mukhang meron siyang nakalimutan. Meron akong napakinggang interview kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung hindi ako nagkakamali kanina or kahapon, na ang sabi niya, siguro panahon na para amyendahan itong Foreign Agents Act of 1979. Ito po yung batas kung saan ay merong mandatory registration, ililista, itatala ang mga agents o yung mga tao na ginagamit ng mga dayuhang bansa para mag-lobby, magpahayag ng mga interes ng dayuhang bansa. Bakit? Ano bang context ito? Kasi parang ang pinaparinggan niya rito ay gumagamit di umano ang China ng ng mga trolls at ng iba pa para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. Oo, 1970 rin pa pala ito. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because if you're a foreign agent, you're working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you're being paid. Ayan. Kaya nakalimutan niya, o baka alam naman niya, o nakalimutan niya sandali, na yung anak niya ay nagtuturo sa University of International Business and Economics Yari. doon sa Beijing University. O anong... Nagtuturo, napaka-hipokrito naman nun si Andante, galit-galit sa China, pero yung anak pala niya ay kumukubra ng pera sa bansang China. Nagtuturo na naman eh. Ha? Anong... Hindi, ibig ko sabihin, binabayaran ka ng China, di ba? Correct. Hindi ka kaya nakapagsasalita din. Oo nga. Binabayaran ka eh. Oo. Talaga nandun ng anak niya sa Beijing? Oo. At pagkatapos, di ba, ang dito sa sigalutan sa South China Sea, claimant din ng Vietnam eh. Oo, tama. Dapat sana magpaka-neutral na lang siya eh. Oo. Kasi ang asawa ni Justice Carpio, Vietnamese. So claimant. Tapos, Hindi, ibig ko sabihin, kung pinag-uusapan lang, akala mo naman kung talagang napaka-neutral niya na kung ano-ano na. Kasi nga, ewan ko, kung ano bang, ano pa talagang layunin niya? Bigla na lang siyang papasok sa isang pag-uusap na kamukha nito. Ako naman, naghahanap lang naman ako ng katotohanan. Dinidiscuss lang naman natin kung anong dapat natin gawin. Para sa ganun, lalo nating palakasin ang pundasyon ng claim natin kung nakahanda na tayong makipag-usap talaga. Yung mga hindi natin nakikita, pakitingnan nating mabuti, ano man ang masama doon at bakit babansagan mo isang taong naghahanap lang ng clarity halimbawa? Ng solusyon sa pwedeng sabihin ng kakausapin nating mga tao para nakahanda tayong lahat. Ba't mo sasabihin pro-China naman? At saka bayaran. Ba sasabihin mo maaaring binabayaran yan? Ito pa namang napakaliit na usapin na ito, kinakailangan bayaran ka pa, makukuha mo na kung talagang mag-aaral ka. Ang problema, silang nagumpisa kasi nito eh. Nagkamali sila mula sa kanilang pananaw na yung exclusive economic zone ay parte ng ating teritoryo. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano pa may tutuwid dito? Nasabi mo na noon pa. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng senador na kasamahan ninyo, na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason. Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi, yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi, kung umasta
Akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh, ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Yun. Eh, ba't di sila pumunta ron para silang Magtanggol. mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo kako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator. Sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganyan, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayo sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No? Kanyo. Kamuntik ng nag-nuclear. Naayos din. Sa Japan. Ay, mas matindi. Naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin eh. Oo. At kung Pero ayos tigilin lang sana natin yung patutsadahan. Oho. At noon sa dinidiscuss ko pati nga doon sa oil exploration at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay yung ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow! Ang dami. Ganun kadami? 35 to 40 oil and gas exploration. Madami pa rin, Vietnam. Malaysia, 60 to 70. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40, Oo, sa bagay, 60 to 70. Bakit? Patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap Oil exploration ito Ano ang problema natin? Halimbawa, pinag-uusapan natin kanina yung Mischief Reef. Ano bang problema doon? Ano po? Meron na sana tayong nasimulan na oil exploration doon Tama. ito yung Napagkasunduan na yan ito yung lugar ng Service Contract number 72. Number 72. Dahil wala na tayong oras, alam mo, i-discuss natin ito kahit isang buong araw. Ang haba. Ha? Akalain mong maayos na sana natin Nagpirmahan na po dyan. Oo. Medyo umangal si Secretary Cusi noon. Kasi pumapil ang private sector. Di ko nang muna babanggitin ng pangalan. Isa sa ating mga industrialist. Okay? Yung Porma Industry at saka yung Sinok. Silang dalawa private. Sabi ni Secretary Cusi, huwag kayong hindi kanya ang DFA magdidictate ng agreement ninyo. Ito pa rin ay kasi gas. Ano ito? DOE ito, hindi kayo. Okay. Sino ang advisor nito? Ng DOE? Ng Philippine counterpart ng Sinok? Sino? Justice Carpio. Kaya naman pala. Imbes na natuloy. Na nawalang... Maraming komplikasyon, pero ibig ko sabihin, kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari at mangyayari Alang-alang sa interes ng ating bansa, hindi ito Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. 2028 na yung pinag-uusapan. Akala nila sila ang bida ng mga Pilipino. Silang tagapagtanggol ng mangingisda. Sabi ko nga sa'yo, sa haba ng patutsadahan na to, ano ang ating napala? Ano na-achieve? Anong resulta? Nakahuli ba tayo ng kahit 1 kilong galunggong lang? Nakapagdagdag. Ha?
Hindi, sa susunod, pagka talagang nag-ingay pa yung Carpio na yan, siya yung pahulihin natin ng mga isda dyan, Senator Rodante Marcoleta. Ayun na nga, lumabas yung pagiging ipokrito ng ilang mga politiko dyan sa usapin ng West Philippine Sea. Isa na dyan, itong si Antonio Carpio. Mantakin nyo kung mga kababayan, ha? Ang lakas niya makapag-angas na kung saan talagang ang dating parang galit na galit siya sa bansang China. Gayon, ang anak pala niya, nagtuturo sa bansang China. So, ladies, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Muli, palakpakan natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludos, Sen.